Doc Carlos, excuse me po, may gusto po akong kumausap sa inyo. Sino raw? Sige, iwan muna kami. Thank you. Thank you. Carlos, pwede ba kita makausap? Busy ako eh. Ano pag-uusapan natin? Busy ka. Pero may oras kang dalawin si Moira. Bakit mo siya pinuntahan? RJ, baka nakakalimutan mo. Siya nag-utos na looban ng bahay namin. At dahil doon, muntik nang mapahamak sina Lynette at Harry. At parang ikaw, gusto kong makita na pagbayaran niya lahat ng ginawa niya sa amin. So, pumunta ka doon para awayin siya. Pero bakit ang sabi, pleasant kayo sa isa't isa at maayos kayo nag-uusap? So, anong gusto mong palabasin? Na magkakampi kami ni Moira? You tell me, kakampi ka ba namin? O lihim na kaaway? Nay. Ay, anak. Buti naman dumating ka. Sabay na tayo kumain, ha? Sige po. Si Doc Carlos po. Pumunta sa East Ridge. Maupo ka muna. Nay, natanong niyo na po ba kay Doc Carlos kung ano po yung dahilan niya kung ba't niya po pinuntahan si Moira dun sa kulungan? Kasi last time po, nung tinatanong mo po siya, hindi ka po niya sinasagot. Tapos, sorry lang siya ng sorry. Anak, hindi ko pa nakakalimutan yon. Nay, huwag ka po masyadong nagpapadala dyan sa pasuyo-suyo po ni Doc Carlos, yung mga drama niya. Para lang po yung si Ma'am Moira tsaka si Zoe. Pero yun pala, maraming tinatago. Anak, alam mo naman kung bakit nandito pa rin ako sa bahay, di ba? Gusto ko talaga malaman kung ano yung mga sekretos ni Carlos. Alam ko. Alam mo naman yung rason kung bakit ako nagstay dito, hindi ba? Dahil gusto ko talaga malaman kung ano yung mga sekreto sa akin ni Carlos. Nay, alam po ba na nagkaroon po ng girlfriend si Doc Carlos bago po naging kayo? Oo, yung asawa niya, yung nanay ni Harry. Ay, hindi po. Nung namatay po yung asawa niya, nagkaroon pa po siya ng girlfriend na nakasama po nila ni Harry. Di naman imposible mangyari yon. Gwapo si Carlos, matalino, doktor. Pero bakit di niya po sinabi sa'yo? Baka naman kasi hindi sila nagtagal nung girlfriend niya o kaya baka naman hindi naging maganda yung relasyon nila. Tsaka anak, hindi naman yun yung sikreto na gusto kong malaman. Kunin ko lang yung pagkain sandali, Sige po, Nay. Sagutin mo ang tanong ko. RJ, hindi porket hindi ako sumisigaw, hindi ako galit. Doktor ako. Medical director. Meron akong pangalan na iniingatan. Hindi ako pwede magwala sa public place para ipakita ko ang kamuhin ko kay Moira. Doc RJ, you should know this. Na tayong mga doktor, na kayang pigilan ang sarili natin. Dahil kapag nagpapadala tayo sa emosyon natin, mahihirapan tayong mag-isip. Sa bagay, hindi ka na pala doktor. Ano sabi mo? See? Pigong ka na agad. Konting kalabit lang, mainit agad ang ulo mo. Pero RJ, maniwala ka sa akin. Kakampi niyo ako.
Pare-pareho lang tayong biktima sa kasamaan ni Moira. At pare-pareho tayong gustong makahingi ng hustisya. Ngayon, kung wala kang sasabihin, makakalis ka na. Hello, attorney. Ano? Hindi na-approve ba ng bail ni Moira? Mabuti naman kung gano'n. At least hindi na siya makakapaghasik ng lagim. Salamat, attorney. Galingan nyo naman. Parang walang lakas eh. Ayun, yun. Yun, si Ninang. Walang... Bayan. Yan, lapitan mo. Magbano ka. Baka na. Kaya mo yan. Malay mo, maging inaanak ka na. Bahala ka na. Sabat na kami. Nakasan lang Tara, tara. Kayo po si Ninang? Bakit? Anong kailangan mo? Tulong ho. Muna kayo. Punta muna kayo dun. Huwag kayo marunong masyadong magmasahe. Muna kayo. Ikaw yung bagong salta, di ba? Kailangan ko po ng tulong nyo. Oy, para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng bagay, pera lang ang katapat. Ha? Hindi ka basta-basta magiging inaanak ko. Ano bang gagawin ko? Wala na akong mabibigay. Ayos ka nga dyan. Wala kang mabibigay. Pero may magagawa ka. Ang tanong, kaya mo kayang gawin kapalit ng tulong ko? Gagawin ko kahit ano. Makalabas lang ako dito agad. Pumasok ka sa office ni Warden. Kunin mo lahat ng cellphone na kinumpis ka niya. Ho! Ano? Hindi mo kaya? Eh, bahala ka. Para gusto mo. Ay! Asan na yung mga nagmamasahe ko rito? Asan ka? Dito. Huwag. Usin mo yan. Galingan nyo naman. Parang walang lakas eh. Ayun, yun. Yun, si Ninang. Walang... Bayan. Yan, lapitan mo. Magbano ka. Baka na. Kaya mo yan. Malay mo, maging inaanak ka na. Bahala ka na. Sabat na kami. Nakasan lang ng Tara, loob tara. Makikiraan lang po. Kayo po si Ninang? Bakit? Anong kailangan mo? Tulong ho. Muna kayo. Punta muna kayo dun. Huwag kayo marunong masyadong magmasahe. Muna kayo. Ikaw yung bagong salta, di ba?
Kailangan ko po ng tulong niyo. Oy, para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng bagay, pera lang ang katapat. Ha? Hindi ka basta-basta magiging inaanak ko. Ano bang gagawin ko? Wala na akong mabibigay. Ayos ka nga dyan. Wala kang mabibigay. Pero may magagawa ka. Ang tanong, kaya mo kayang gawin kapalit ng tulong ko? Gagawin ko kahit ano. Makalabas lang ako dito agad. Pumasok ka sa office ni Warden. Kunin mo lahat ng cellphone na kinumpis ka niya. Ho! Ano? Hindi mo kaya? Di bahala ka. Para gusto mo. Ay! Asan na yung mga nagmamasahe ko rito? Isa ka! Dito. Huwag. Usin mo yan. Ano? Hindi na-approve ang piyansa ni Madam? Di ayos. Delikado rin kasi, Dok, pag nakalabas yun eh. Oo. Kaya hindi na siya makakagawa ng kalokohan. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw naman ang gagawa ng kalokohan. Dok, good boy na to. Kriminal ka pa rin. At may kasalanan ka pa sa asawa at anak ko. Kaya huwag na huwag kang magpapakita sa pamilya ko. Lalong-lalo na kay Lynette. Dok, ba't ko naman pupuntahan si Madam Snow White? Tsaka, hindi kita tataluin, Dok. Alam mo ba, ikaw lang ang tumutulong sa akin ngayon eh. Huwag mong babanggitin yan kahit kanino. Lalong-lalo na kay Moira. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, boss. Pero hindi pa tapos ang trabaho mo. Kapag nagkahiring, gusto ko, idiin mo si Moira. Gusto kong pagbayaran niya lahat ng kasalanan niya. Dok, sandali. Ba't parang gigil na gigil ka kay Moira? Di ba magkakampi kayo? Yun ang gusto kong isipin niya. Para hindi niya ako ilaglag. Kailangan makulong siya. Para hindi masira ang buhay namin. Lalong-lalo na ang buhay ni Lynette at Zoe. Si Doc Zoe? Alam mo, Dok, tama rin na nahiwalay sa nanay niya eh. Mahirap na, baka matulad. Sayang eh. Ang ganda na, doktor pa. Alam mo, Dok, yun yung mga tipo kong babae. Alam mo yung hindi lang pang bahay, pang kama din. Aray, Dok! Tumahimik ka. Parang type mo yata si Zoe. Ang possessive mo naman. Aray! Hindi ka titigil? Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ni Zoe. At huwag na huwag mo siyang iisipin. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Let's go.
Warden, may naghahanap po sa inyo sa labas. Saglit lang. May babalikan lang ako sa opisina. Anong ginagawa mo dito? Tanyag, tinatanong kita. Pinalinis lang po yung opisina nyo. Ilalabas ko lang yung basura. Bawal ho ba? Sa susunod, ayoko nang basta-basta pumapasok ka dito. Wala akong tiwala sa mga katulad mo. Kapag may nawala sa mga gamit ko dito, malilintikan ka sa akin. Sige po, ma'am. Tanyag, sandali. Yung walis mo. Yung dustpan. Sige po, nurse. Balitaan mo na lang po ako, ha? Tay! Anak, At ano pong ginagawa mo po dito? Kanina ka pa po nandito? kinausap ko kasi si Carlos. Yayain sana kita kumain sa labas, kaya lang nasa seminar ka daw. Kaya hinintay na lang kita. Thank you po, Taya. Pero hindi ka na po dapat nag-abala. Busy rin po kasi talaga ako dun sa pag-transition ko po tsaka sa endorsements ko para sa second year residency ko eh. Second year? Di ba third year ka na? Opo. Third year na po ako pero yung neurosurgery residency ko po ay nasa second year pa lang. Pasensya ka na. Hindi ko na maalala eh. Anyway, napag-isipan mo na ba kung lilipat ka sa Apex? Hindi ko pa po kasi alam kung kailan po ako lilipat ng Apex eh. Oo nga naman, Annalyn. Bakit hindi ka pa lumipat ng Apex? Okay lang po sa inyo? Hindi kita dapat pigilan kung anong gusto mo. And besides, sa inyo ang Apex. Natural lang na doon mo itutuloy ang residency mo. Oo nga. At saka, mas magkakasama tayo. Pati si Zoe at saka si Justin.